Sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sinasabi ng Panginoon, "Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong kapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng 14 na linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, ang ating ebanghelista, ay maipapakita ang lalim at ang ganda ng pananampalataya ng ilang tao, ilang personalidad sa Ebanghelyo. Ang una na po dyan ay ito pong isang pinuno ng mga Hudyo na nanikluhod sa harapan ng Panginoon para ibalik ang buhay ng kanyang anak. No? Ang sabi niya na may sakit po ang aking, kamamatay lamang ng aking anak na babae, sana po pumunta lamang kayo at siya'y muling mabubuhay. Hala, oo, nakakita na po ba kayo ng ganyang klaseng pananampalataya? Ika nga, against all odds, even the impossible. Dahil sabi natin, ayun na wala nang mas hopeless pa kaysa doon sa isang bangkay na hindi na humihinga. Ngunit ganun pa man, ang ama na ito, dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal sa sarili niyang anak, ganun din po katindi ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus, na si Jesus ay darating at muling bubuhayin ang kanyang anak. Mga kapatid, ito po ay makikita natin na
Hindi lamang po si Lazaro pala ang ginising ng Panginoon mula sa kamatayan, ngunit may mga ilan din po sa kwento ng Ebanghelyo na muling binuhay ng Panginoon. Kung nagagawa po ng ating Panginoon na buhayin yung mga nagkasakit at namatay, di mas lalo naman pong magagawa niya yung kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat sabi nga, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. Hindi po ginugusto ng Diyos na tayo ay mawala ng mga mahal sa buhay. Hindi po niya ginugusto na tayo ay nagluluksa, nagdadalamhati dahil nawalan tayo ng ating mahal sa buhay. Kung yun pong ating iniisip na bakit naman po Panginoon kinuha ninyo, hindi kaya gusto kuhanin ng Panginoon yun. Pero ang buhay natin dito sa lupa, sadyang may nagkakasakit, may namamatay at may nawawala. Ngunit sa kabila ng yan, sino po ang ating kasama? Sino po ang ating malalapitan? Ang Panginoon. No? Dapat ganun po ang ating mindset. Hindi yung nagpaparusa at ang kumukuha ng buhay ay ang Panginoon. Siya nga po ang tagapagbigay ng buhay. At kung hindi man po ipagkaloob ang buhay na yan, dito sa ating katawan na pandaigdig, panglupa, ay ipagkakaloob niya para sa ating buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng ating Panginoon at siya ay may kapangyarihan gawin yan. Yun po ang pinatutunayan ng ating kwento. Pero ito pong kay San Mateo, nakita po natin parang hamburger. Ano po? Alam yung hamburger, di ba? May dalawa, may tinapay. Tapos sa ilalim ay naroon yung pata ng beef. At tapos sa baba naman ay yung isang kaparis na tinapay. Parang hamburger. So, andito sa ibabaw ang kwento ng paglapit ng pinuno ng mga Hudyo upang hilingin ang pagdalaw ni Jesus at muling buhayin ng kanyang anak na kamamatay lamang. No? At doon sa ilalim, babalikan muli yun. Merong nasa gitna. At yung gitna ng kwento naman ay nitong babae na matagal nang dinudugo. 12 taon na siyang dinudugo. Hindi ko po alam kung anong klaseng gamot, anong klaseng sakit po yun. Hindi naman po ako doktor, no, hemorrhaging or something like that. Pero ganun pa man po, ang siguro may ganung karamdaman ay tunay po na halos mawalan na ng pag-asa. No? Ay sana po ay maisip natin yung mga kapatid natin, marahil miyembro ng ating pamilya o kakilala, at yung marami pang iba na sa ospital na matagal na pong nagbabata ng kanilang sakit. No? Tayo pong mga masisigla, tayo pong malalakas ang mga katawan, no? Huwag po nating isipin na ganun lang din po kadali sa ibang mga kapatid natin. Doon po sa may karamdaman na matindi at matagal na pong nabababad sa higaan o matagal nang nagme-medication, matagal na pong nagdadala ng discomfort dahil yung effect ng kanilang pagkakasakit. Sana may pagdasal po natin sila sa misang ito o sa araw na ito. At ganoon din naman po, dahil wala nang ibang malalapitan itong babae dahil nagastos niya na lahat ng kanyang yaman sa kung ano-ano mang mga doktor o kaya pangtambal o medisina para sa kanyang gamot, yung available nung kanilang panahon. No? Ngunit, ang tanging lunas lamang pala sa kanyang pagkakasakit ay hindi medisina, kung hindi isang taong Diyos at ang ating Panginoon. Sabi niya, tinan mo yung pananampalataya mo nito, kagaya nung pinuno ng Hudyo, sabi niya, mahipo ko man lang ang damit o laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Hindi na po niya kailangan na mag-hocus-pocus pa si Jesus na para bang faith healer. Hindi niya na po kailangan ng ganon. Wala nang mga ipapahid o kung ano-ano pa. Sabi niya, mahipo ko man lang ang laylayan ng damit ni Jesus at ako'y gagaling na. Nawa pang mga kapatid, ang dalawang leksyon na ito ng mga lumapit sa ating Panginoon na napagkalooban naman ng kanilang mga hinihiling dahil sa malalim na pananampalataya ay magbunsod sa atin sa mas malalim na pagtitiwala sa ating Panginoon. May mga bagay na iniisip nating imposible, nothing is impossible with the Lord. Amen.